Magandang hapon po muli mga minamahal na mga kaibigan. Ngayong hapon ay puntahan po natin ang isang magandang topic na may kinalaman po sa mga fatty acids or fats. Kalimitan po pag nakarinig po tayo ng salitang fats ay medyo sensitive tayo at ayaw nating pakinggan, di po ba? Kasi mas maganda minsan makita yung may curve ka, parang Coca-Cola body, wag lang yung Coca-Cola in 2 liters or 1 liter o in can. Kasi walang forma, di ba? Minsan, ang sabi nung aking kasamahan sa trabaho ay pagka tayo nag-outing ay magdadala ako ng 2-piece. Sa isip-isip ko lang magtu-2-piece ito wala namang curve sa katawan. Ang sabi niya ay, yes, 2-piece. 2-piece chicken ang aking dadalhin. So ano ba ang unsaturated fat? Is it good for you? Unsaturated fats are considered the healthy fats, and they are important to include as part of a healthy diet. These fats help reduce the risk of high blood cholesterol levels and have other health benefits when they replace saturated fats in the diet. Saan po nakukuha ang mga unsaturated fats? So ito po yung healthy fats, unsaturated. Yung hindi magandang fats ay saturated. Unsaturated fats or healthy fats include avocados and avocado oil, olives and olive oil, peanut butter and peanut oil, vegetable oil such as sunflower, corn, canola, fatty fish such as salmon and mackerel, nuts and seeds such as almonds, peanuts, cashews, and sesame seeds. Ano naman po yung mga saturated fats? May dalawang vegetable fats rin dito na saturated. Coconut oil and palm oil. Yan po ay mataas ang saturation. Animal fats, fatty meat, lard, butter, ghee, cream, cheese, whole milk. Mayroon naman tayong trans fat. Ano po yung mga yun? Cakes, cookies, margarine, french fries, fried food, most ready meals, hydrogenated vegetable oil. So yan po yung mga hindi maganda. Trans fat at unsaturated. Doon po tayo sa saan po? Ang hindi maganda po dyan ay saturated and trans fat. Doon po tayo sa unsaturated. Saan po nakukuha yung mga unsaturated? Katulad po ng binanggit natin kanina. Okay, avocado, olive, peanut, vegetable, fatty fish, nuts, and seeds. Fully unsaturated, pinakamaganda po dyan ay yung mono unsaturated. Pero pareho pong maganda yan. Pero the best po yung mono unsaturated. Olive oil, peanut oil, sesame oil, avocado, nuts. Corn oil, sunflower oil seeds, okay rin po yon. Okay, basta wag lang tayo dito sa saturated at trans fat. Alam nyo ba na lahat ng mga dahon, mga halaman ay mayroong oil na pwede nating i-extract? Ang pinakamaganda po na fatty acids na ating pong makuha ay yung unsaturated from vegetable, at yan po ay lahat ng katas, lahat ng gulay ay mayroong vegetable oil. Kaya nga ini-extract yan Pagka corn oil, kinukuha sa corn. Pag peanut oil, kinukuha sa peanut. Ito po yung isang magandang paraan paano nyo malalaman na may oil. I-juice nyo po yung mga dahon, yung pipino, yung mga green. Tapos hayaan nyo siyang overnight. Bababa po yun. Parang magsiseparate yung oil sa ibabaw. Ganyan po yung paggawa ng virgin coconut oil. Okay, vegetable oils or vegetable fats are oils extracted from seeds or less often from other parts of fruit. Like animal fats, vegetable fats are mixtures of triglycerides. Soybean oil, rapeseed oil, and cocoa butter are examples of fats from seeds. Ano naman po itong olive oil, cold press? The olive oil extracted from the first pressing is of the highest quality and purity.
Cold pressed means that the olives never exceed a certain temperature during the entire pressing process, around 80 degrees Fahrenheit. Keeping the olives cooler ensures maximum quality. Heating produces lower quality olive oils. So pag sobrang init, pag hindi nagsunod yung tamang proseso na 80 degrees, ano po, pangit po ang kalalabasan ng olive oil. Coconut oil or copra oil is an edible oil extracted from the kernel or meat of mature coconuts harvested from the coconut palm. It has various applications because of its high saturated fat content. It is slow to oxidize and thus resistant to rancidification, lasting up to 6 months at 24 degrees centigrade without spoiling. Ito pong rancidification or rancid, ito po yung tawag po namin sa Pangasinan ay maali, malangto. Pag sa Tagalog yata, malangto. Yung oil na pagka napabayaan mo ng matagal, ang pangit ng amoy, hindi maganda, pati ang lasa. Yun po yung rancid. The best coconut oil is the virgin coconut oil. It contains a substance called lauric acid, which is able to maintain the immune system and heart health. Virgin coconut oil is good for body health because it contains saturated fatty acids, so it can increase the body's metabolism system. Ang rancid din po ay nakukuha pagka ang oil ay ginamit na nating pangprito. So doon po hindi nagiging maganda ang mga prito sapagkat although kahit na maganda yung oil na ginamit mo, pag ang oil ay dumaan na sa init, nagkakaroon na ng rancid or rancidification, yung hindi magandang amoy pag tinikman mo. Dapagkat ang design ng oil ay absorb sa ating katawan ng fresh at hindi dumaan sa processing o init. Diyan po nagiging maganda ang coconut oil or virgin coconut oil. Napakadali lang pong gawin yan. Ang gawin nyo po, kunin nyo po yung sabaw ng nyog, yung sabaw ng buko juice, at palipasin nyo po ang ilang araw at yan po ay titining, magsisiparate po yung tubig at yung oil. So the best ang virgin coconut oil sapagkat hindi dumaan sa processing, hindi dumaan sa init at walang rancidification na tinatawag. Okay. Vegetable oil, tapos na tayo doon. Corn oil and soybean oil contains the same 25% monounsaturated fat, but soybean oil has more saturated fat, with 15% compared to the 13% in corn, making corn oil the second best choice. Although all vegetable oils are similar in fat and calorie content, their vitamin content differs. Okay? Number 1 na maganda ay virgin coconut oil. Pangalawa ay, ano? Ano pong pangalawa? Corn oil. And pangatlo ay soybean oil. Subalit, hindi naman magandang pangprito yung virgin coconut oil. Dapat po i-take nyo yan ng fresh. Lalong-lalo na po pag tayo po umiinom ng vitamin C. Maganda pong may partner na fatty acids para may hatid yung vitamin C sa ating pong mga cells ng maganda. Okay. Ito pong canola oil is a vegetable oil derived from a variety of rapeseed that is low and uric acid as opposed to cosla oil. These are both edible and industrial forms produced from the seed of any of several cultivars of the plant, family Brassicaceae, namely cultivars of Brassica napus, Brassica rapa, SAPS. So ito pong canola oil ay medyo hindi maganda sapagkat low and uric acid. So kung tayo po magpiprito, we better choose coconut oil or ano pa? Yung minola, maganda po yon. Coconut oil at yung corn oil. Ang canola oil ay marami pong question, marami pong mga nagsasabing hindi maganda, lalo na po ng mga nag-aaral po ng nutrisyon. Pag i-search nyo sa internet, hindi maganda ang mga feedback. So kung pangprito ang ating pag-uusapan, choose corn oil, soybean oil, or coconut oil like minola is one of a very good oil. Okay,
tapos na po tayo doon. So huwag nating kakatandaan, huwag nating kakalimutan na pinaka-the best pa rin ang i-take natin ang vegetable oil like virgin coconut oil ng fresh at hindi na dumaan sa init. Sapagkat pinag-aralan natin ng mga nakaraan na ang init ay nakakasira ng enzymes, nutrients, at ng mga iba't ibang mga magagandang parte ng ating kinakain. So, iwasan na po natin. Mas maganda yung fresh. Gawa lang tayo ng mga salad-salad. Ang paggawin nating dressing ay ang pang-dressing natin ay yung VCO or olive oil. Mas maganda rin po yung olive oil kasi yun po ay cold press at minimal heat ang pinagdaanan. Maganda rin po yan sa mga salad-salad. So kung gagawa po tayo ng salad, yung mga fresh green like lettuce, lagyan lang po natin ng olive oil at kunting asin at paminta, okay na po siya. Very healthy. Okay, punta naman natin itong blood composition. What is in the blood? Blood is life. Ngayon, naririnig nyo po yung mga plasma cell na nung mga nakarecover sa coronavirus ay kinukuha yung plasma nila sapagkat nandoon po yung antibody, tapos i-inject sa COVID positive at maganda po ang response. Kung inyo pong nasusubaybayan, yung isang 26-year-old na doctor sa UST ay nakaka-recover na pagkatapos siyang lagyan ng plasma from a COVID survivor. So, pinag-aralan natin ng mga nakaraan na ang dugo ay napapalitan ang red blood cells for 4 months. Ang white blood cells naman ay 36 hours or up to 3 days. Subalit mayroon pang iba't ibang bahagi ang ating pong dugo. Nandiyan po ang white blood cells, red blood cells, plasma. Ito po yung plasma. Okay, gawin nga natin itong, yan, mas maganda. Ito po yung plasma. Yung pong fluid niya, yung pinaka-fluid. At yung platelets, ayan, yung parang mga clot na yan na excuse me, yan po ang bumababa sa isang mayroong dengue. Sapagkat sa dengue, ang pinaka-problema po ay yung mga blood vessels natin, ito pong blood vessels, ay nabubutas yan ng maliliit, nagbubutas-butas, sapagkat yan po ang sinisira ng dengue virus. Pag nasira yung blood vessel, yung wall na yan, lalabas yung mga plasma at mga platelets. Pag bumaba yung ating platelets, doon na po tayo nagkakaproblema. So ano po ang isang magandang natural management ng may dengue? Inom lang po tayo ng inom ng mga juice. Tubig, fruit juice, natural juice, o yung mga green juice, yung mga mayaman sa chlorophyll. Sapagkat chlorophyll ang pinaka malapit na kahalintulad ng ating pong dugo. So ang pagkakaiba lamang nila, ang dugo, ang red blood cells, ay ang main component niya sa gitna ay iron. Ang chlorophyll naman ay yung mga green juice, ang pinaka main component niya is magnesium. Okay. So pag nabutas po yung blood vessels, lumalabas po yan, nagli-leak yung mga plasma hanggat bumaba ng bumaba ang ating plasma or blood fluid. Sapagkat yan po ang pinaka-main fluid natin, 55% po yan ng ating dugo. Pag bumaba ng bumaba ang plasma, ang platelets, yun po ang nakakamatay sa dengue. So wala pong mamamatay sa dengue, gaano man kataas ang inyong lagnat, infection, inuman lang po natin ang pampababa ng lagnat, pagkatapos ay inuman ng maraming fluids. Ang sabi ng iba, maganda yung makabuhay, yung mapait na ugat, na dahon, at ito pong tinatawag rin nating papaya na dahon, maganda. Okay, marami pong naka-experience na maganda. Pero ang pinaka-main effect po kasi ay napapalitan ng fluid yung ating katawan. So, sabayan na rin natin ng iba't ibang mga natural juice. Kung iinom tayo ng mga makabuhay na yan, tawa-tawa, o yung mga dahon ng papaya, sapagkat ang pinaka-problema po ng may dengue ay nababawasan tayo ng maraming fluid sa katawan at nagli-leak, lumalabas dito sa ating blood vessels yung mga platelets. Okay, ito po yung plasma.
Pagka pinaghiwalay po natin yan, hihiwalay yan yung red blood cells, 45% yung pula. Ang white blood cells, pati platelets ay kukunti lang, 1%. Isipin mo, 1% lang ngayong ating platelet, tapos maglilik pa sa ating dugo, kaya tayo ay mamamatay. Plasma is 55%. Ito po yung, nandyan po yung antibody, kaya yan po yung isinasalin sa mga merong COVID virus sapagkat nandyan po yung antibody sa plasma. Blood plasma consists of water, 90%, plasma protein, 6 to 8%, electrolytes, sodium and chloride, 1%. Other components, nutrients, hormones, waste, and blood gases. So yan po ang kagandahan sapagkat sa plasma ay nandyan po yung antibody. Kaya nga po yung mga COVID positive na naka-recover ay kinukuhaan na natin ng plasma kasi doon na-produce yung mga antibody ay nandoon nakasama sa plasma. Hopefully, magiging maganda ang response. At napatunayan na po sa iba't ibang bahagi ng mundo na ang plasma cell na pag-inject sa tao ay maganda talaga ang kalalabasan. So hanggang dyan lamang pong muli ang ating pong lektura ngayon at bukas po ay ikahuling bahagi ng ating pong mga pag-aaral sa naturopathy. At nawa ay marami po tayong natutunan at kung kayo po ay mayroong mga katanungan, i-message lamang ninyo po ang page na Aspects of Life Bulletin. Sasagutin po namin yan through email, through text, o pwede rin po namin kayong tawagan. At kung kayo po ay mayroong mga karamdaman na na-identify na, uulitin ko po, hindi po kami mga doktor na nagdadiagnose. So kung kayo po hihingi ng tulong sa amin para sa natural healing, gusto po namin na lumapit muna kayo sa doktor para ma-check ang inyong mga dugo, magkaroon ng lab count, kung ano-ano pa, ma-diagnose ng proper ang inyong karamdaman. At pag mayroon na po kayong medical abstract o report from doctor, mayroon na po kayong mga reseta ng gamot, lumapit po kayo sa amin sapagkat tutulungan na po namin kayo, sasamahan natin yung mga gamot na yan, ng mga natural, ng mga juicing, ng mga chlorophyll na yan, para kayo po ay mas mabilis makarecover. At kung kaya na ninyo na wag nang uminom ng gamot, i-analyze po natin yan, titignan po namin kayo, i-analyze, gagawin po natin yon. So, wag nyo pong isa walang bahala ang inyong pong karamdaman. Narinig ko po kasi doon sa lecture ni Brother Dens, mag-natural healing na ako. Hindi po ganoon. Pag kayo po ay lumapit sa amin at hindi nyo alam ang inyong sakit, hindi po kami marunong manghula, hindi po kami manghuhula. At kung hindi natin alam ang inyong sakit, hindi natin alam ang proper nursing management, ang proper naturopathy o natural healing management na ating pong gagawin para sa inyo. So sana po malinaw yon. Kumonsulta kayo sa doktor para malaman natin ang inyong eksaktong karamdaman at pag alam na ninyo yan, magdi-design po tayo ng lifestyle medicine, natural juicing combination, at kung iba pang mga naturopathy practice para kayo po ay tulungang mabilis na makarecover sa inyong pong mga karamdaman. Magandang hapon po sa ating lahat at magkita-kita po tayo bukas sa huling araw ng ating pong Natural Healing Lectures.